So ayun, bago tayo magsimula, may mga shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Christian Miranda, Paulo Payongayong, Ashwa Vlogs, Josa 4268, Ira Esguera Perez, Zen ng Fan and Compile, Jonel Emaas, Tere Gonzalez shoutout, Harias Magdaong and John Paul Sugilon, Nicole Unira ng Muntinlupa. Sa Aren Franzen Barrera, salamat sa pagsuporta at paikinig. Sa mga gusto ng shoutout, comment lang kayo sa comment section. Sa mga gusto mag-share ng kwento nila, pwede kayong mag-email sa amin. Sa mga gusto maipag-connect sa amin, meron na rin po pala aming Facebook and TikTok. Yun lang, tuloy na tayo sa ating kwento. Ako po si April. Gusto ko lang i-share yung experience naming magpipinsan. Manila Creepypasta. Nangyari po ito bandang 1997 to 1998. Medyo matagal na din pero hindi ko malilimutan ang mga nangyari. Naligo po kami sa dagat sa Cavite. At 10 kami kaya ang saya namin nun. Nung medyo padilim na po, siguro mga 5 PM na po ng hapon yun, aahon na kami para mag-ready sa pag-uwi. Kaso, bigla naman pong umulan ng pagkalakas-lakas. Merong lumapit sa amin na isang lalaki at pinatuloy muna niya kami sa kanila. Caretaker po pala siya ng bahay kaya siya lang mag-isa doon. Kwentuhan po habang nagpapatila ng ulan. Sa madaling salita, ginabi na po talaga kami. Parang mga 9 PM na po yun. Ang masama pa po noon, wala nang tricycle na biyahe palabas. Kaya wala po kaming choice kundi lakarin hanggang kanto. 1 kilometro mahigit ang lakaran. Magkabilang side ng kalye ay bukid na madilim, walang ilaw kundi liwanag ng buwan. Habang naglalakad po kami, ang gulo-gulo namin. Nagsasayaw-sayaw kami. Usong-uso pa nun yung easy dancing na palabas. Yung ballroom nun ni Charlene Gonzalez. Nakapila pa kami habang sumasayaw. Naglalakad. Tapos, isang beses, tinapik ako ni pinsan sa may likuran. Nagulat ako. Pero tuloy pa din sa paglalakad. Mamaya-maya ng konti, tinapik niya ako ulit sa likod. Bakit ba ako tinatapik nito? Kaya, nilingon ko siya. At paglingon ko, laking gulat ko. Wala naman pala akong katabi. Doon ako nag-hysterical. Nagsisigaw ako. Walang tigil. Sabi ng naghatid sa amin na taga doon, pakalmahin muna daw ako. Medyo napakalma naman nila ako. Sabi niya, pag sila daw dumadaan doon, tahimik lang sila. Ibig sabihin, nabulabog namin sila. Yung, alam niyo na, mukhang meron kaming mga nabulabog sa lugar na yon. Ayun na nga. Nag-aabang kami ng baby bus. Kaso wala nang biyahe dahil gabi na. Tapos swerte namin na may biglang dumaan na jeep na mahaba. Nakasakay ay puro empleyado ng EPSA. Tuwang-tuwa kami, maluwag pa. Kasya kami. Habang nasa biyahe pa rin kami ng bukid at halos magkabila lang ng kalye, madalang pa ang mga bahayan nun. Biglang may pumara. Dinig ko ang boses ng lalaki. Dire-diretso pa rin ang jeep. Pero sabi ng isang pasahero, "Ma, para daw." Kaya tumigil ang jeep. Binuksan namin ang pintuan. At nung pagkakataon na yon, bigla kaming natigilan lahat. Walang bumaba. Sinara namin ang pinto at tuloy ang biyahe. Pero ang ingay bigla sa jeep. Kasi nagtanungan na ang mga pasahero kung may narinig sila na nagpara. Ang sabi ko, narinig ko ang boses ng lalaki. Yung iba naman narinig din.
May iba naman na wala namang narinig. Hanggang sa nakauwi na nga kami sa Las Piñas. Kwento namin agad sa tita namin. Yun pala, yung nabulabog namin doon ay sumama sa amin hanggang jeep. Buti na lang daw ay bumaba. Kasi kung di siya bumaba, paglalaroan kami bawat isa ng mga pinsan ko at maaaring masundan pa nga kami noon sa bahay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po. Sana mapili po ang kwento ko. More power po sa page nyo. Maraming salamat, Miss Ann. Ako si Ash. Taga-Navotas po ako. Naranasan ko to taong 2013. Manila Creepypasta. Dahil graduating na kami, kailangan namin kumuha ng OJT. Ang kurso ko nga pala ay HRS. Dahil nga po dun, kumuha ako ng OJT sa isang bar. At gabi yung start ng duty namin dun, 8 p.m. to 12 a.m. Dun sa may monumento. Isang gabi, pauwi na ako galing sa OJT. Dahil nga wala nang masyadong jeep, alam ko na matagal pa ako makakasakay. Nag-sound trip ako. Nagsuot ng earphones para malibang. Habang nakikinig ako ng kanta, sa wakas may dumating ng isang jeep. At ang hilig ko talagang sakyan ay yung bandang unahan. Pero sa oras na yun, nag-alangan ako dahil may tao nakatabi yung driver. Dahil ayoko rin naman tumabi, mas pinili ko na lang sumakay sa loob. At napansin kong wala naman itong sakay na iba. Nung pagsakay ko sa loob, rekta agad ako sa likod ng driver. Mabilis ang pagpapatakbo ng jeep dahil madaling araw na. Around mga 1:00 siguro. Ako naman, habang nililibang ko sarili ko sa pakikinig ng kanta, naisip ko nang magbayad. At nang hindi sinasadya, napatingin ako sa salamin. Yung salamin na yon nakaharap sa likod ng jeep. Kinilabutan ako dahil sa bandang dulo, may nakaupong babae. Nakaputi, mahaba yung buhok. Hindi ko makita yung mukha niya. Halos hindi ko mapihit yung ulo ko patalikod. Nakuha ng driver yung bayad ko. Pero ako, halos lumamig yung buong katawan ko. At bigla akong napansin, wala namang katabi yung driver. Napaisip ako, sumakay ako dito sa loob dahil may nakasakay na iba kanina dyan. Dahil nga madaling araw na, mabilis yung takbo ng jeep. At alam ko sa sarili ko na wala naman sumakay. Sa oras na to, halos gusto ko nang bumaba. Pero malayo pa ako. Habang bumibilis yung takbo ng jeep, parang lalo kong nararamdaman yung kakaibang pakiramdam sa likod ko. Napadasal ako sa takot. At nung malapit na ako sa bababaan ko, naglakas loob ako tumingin sa likod ko. Wala na yung nakita ko kanina. Agad akong bumaba. At nakauwi na ako ng bahay. Kinabukasan, di ako nakapasok dahil nilalagnat ako. Umabot ng ilang araw yung lagnat ko. Dahil doon, nakwento ko sa nanay ko. At naisipan niya na ipatawas ako. Lalo akong natakot sa nalaman ko. Ang sabi ng albularyo, hindi jeep yung nasakyan ko. Maaaring kamatayan ko na nung oras na yon. Dahil sumusundo daw ng mga kaluluwa yun. At yung babae na nakita ko, iniligtas ako dahil yung driver daw ng jeep, hindi raw tao. Maaaring isang demonyo o masamang nilalang. Sabi pa niya, dapat ay oras ko na. Kung di daw nagpakita sa akin yung babae at di ako napadasal, baka may nangyari na sa akin na masama. At doon ko naisip, hindi ko nakita yung mukha ng driver.
Dahil wala naman sa isip ko yun para tignan pa yung mukha niya. Kaya simula nun, lagi na akong napapatingin sa mga driver ng jeep pagsasakay ako. Hi Sir Jed at Miss Ann. Pakitago na lang po ako sa pangalang Edward. May tanong ako sa mga nakikinig ngayon. Kapag kayo ang huling natutulog sa bahay, sinecheck nyo ba talaga kung lahat ng kasama nyo ay nasa kwarto na? Sigurado ka ba? Kasi sa amin, 4 kami sa bahay. Pero gabi-gabi, halos pare-pareho lang ang routine namin. Si Papa unang natutulog, sunod si Mama, sunod yung kapatid ko, ako palagi yung huli. At halos 2 linggo, may naririnig akong gumagalaw sa baba pagkatapos nilang lahat matulog. At noong una, ang inisip ko lang, baka may gising pa. Hanggang isang gabi, sabay-sabay kaming 4 na nasa taas. Pero may narinig kaming naglakad mula kusina hanggang sala. Hindi luma yung bahay namin. Hindi rin to yung tipong makikita mo palang masasabi mo parang nakakatakot naman yung bahay na yan. Ordinaryong bahay lang sa isang subdivision. May maliit na sala, dining area, kusina sa likod, 3 kwarto sa taas. Wala rin kaming weirdong history na alam dito. Walang natay sa bahay, walang dating sementeryo, wala yung typical na abandonado yung lote sa tabi. At matagal na rin kaming nakatira dito. Kaya kabisado na namin lahat ng tunog ng bahay. Alam namin kung alin yung pinto na kumakalabog kapag mahangin. Alam namin yung tunog ng ref, alam namin kung anong floorboard yung medyo maingay. Kaya nung una kong narinig yung yabag, alam kong hindi yun normal. Mga 1 AM na siguro. Nasa kwarto ko. Nagsi-cellphone lang. Tahimik na lahat nun, tahimik yung buong gabi. Tapos, may narinig akong parang may nagbukas ng cabinet sa kusina. Wala naman akong pakialam. Akala ko si Mama. Minsan kasi bumababa siya para uminom ng tubig. Pagkatapos, may sumunod na tunog. Parang hinila yung dining chair. Konti lang, yung tunog ng paa ng upuan sa tiles. Tapos tumahimik ulit. Lumabas ako ng kwarto. Tinignan ko yung kwarto nila Mama. Sarado. Hindi ko na binuksan. Akala ko kasi bumaba lang siya. So bumalik ako sa kwarto ko. Mga pagkalipas ng 5 minuto, may naglalakad. Mula kusina, papuntang sala. Hindi siya mabilis. Hindi rin mabigat. Normal na lakad lang. Pagkatapos, nawala. Kinaumagahan, tinanong ko si Mama, "Ma, bumaba ka ba kagabi?" Sabi niya hindi. "Tulog ako," sagot niya. Tinanong ko si Papa, hindi rin. Yung kapatid ko, hindi rin. Sabi niya, naka-headset pa raw siya hanggang 12:30 tapos nakatulog na. Sabi ko, baka mas late siya bumaba. Umiling siya. Wala naman kaming dahilan para magsinungaling. Kaya binaliwala ko na lang. Baka pusa lang sa labas na nakapasok. Baka mali lang yung pandinig ko. Sumunod na gabi, halos parehas na oras. Mga 1:15 AM. Narinig ko ulit yung cabinet ng kusina. Tapos parang may inilapag sa lamesa. Hindi malakas. Pagkatapos, may tunog ng tubig. Hindi full open faucet. Parang isang mabilis na bukas-sara lang. Tapos,
may naglalakad ulit. Parehas yung ruta, kusina hanggang sala. Pero ngayon, hindi na ako lumabas. Kasi may isang bagay lang akong napansin. Kapag normal na tao ang gumagalaw sa baba, marami kang maririnig. Yung tsinelas, minsan nga may pag-ubo pa, yung pintuan, may tunog ng baso, may upuan, mga random movements. Pero yung naririnig ko, pare-pareho lang. Cabinet, yung lamesa, konting tubig, tapos yung naglalakad. Parang routine na to. Kinabukasan, hindi ako ang unang nagtanong. Si Mama. Habang inaayos niya yung hapagkainan, tinawag niya ako. Edward, ginamit mo ba tong upuan kagabi? Sabi ko hindi. Yung upuan sa dulo ng mesa bahagyang nakausog palabas. Di naman malayo, siguro isang dangkal lang. Sabi ko, baka si Papa. Hindi raw. Tinanong namin yung kapatid ko. Hindi rin daw. Pwedeng may gumamit at nakalimutang ibalik. Pwedeng natulak, kaya inayos na lang namin. Pero kinagabihan, nakausog na naman. Doon ako nagbantay ng sobra. Bago ako umakyat, sinagad ko lahat ng upuan sa ilalim ng mesa. Sinara ko lahat ng cabinet. Pinatay ko na rin yung ilaw sa kusina. Tinignan ko rin kung nakasara yung pinto sa likuran. Kinuhanan ko pa ng litrato yung hapagkainan. Hindi dahil natatakot ako sa multo. Gusto ko lang naman malaman kung nakakalimot ba talaga ako. Baka ako yung may problema. Umakyat ako. Bandang alauna, narinig ko na naman. Hindi ko na kailangan makita. Alam kong upuan yun. Pero hindi ako bumaba. Kinabukasan, tinignan ko agad yung parehong upuan sa dulo, nakausog palabas. Tinignan ko yung litrato na nakuhanan ko kagabi. Sigurado ko, nasa ilalim yun ng mesa bago ako umakyat. Habang lumipas sa mga araw, may iba pa kaming napapansin. Hindi naman araw-araw at hindi ring sobrang kakaiba. Minsan, yung ilaw sa kusina na alam kong pinatay ko, bukas, pagtingin ko mula sa taas. Minsan yung pinto papunta sa labahan na sinara ko, bahagya rin na nakabukas. May pagkakataon ding parang may gumagalaw sa hawakan ng pinto. Pero lahat yun, kaya mong bigyan ng paliwanag. Baka nakalimutan ko lang yung ilaw. Baka hindi ko nasara ng maayos yung pinto. Baka hangin. Kaya pinipilit ko pa rin huwag matakot. Hanggang sa isang gabi, nagsimulang umakyat na yung mga yabag. Mga alas 12:30 nun. Nasa kwarto ako. Narinig ko na naman yung karaniwang tunog sa baba. Yung cabinet, pagkatapos yung upuan, tapos yung mga yabag. Pero sa halip na tumigil sa sala, lumapit to sa hagdan. Unang baitang, pangalawa, pangatlo, at nang makarating dun sa baitang na alam kong malapit na sa amin, napaupo ko sa kama. Kabisado ko yung tunog na yun. May tumapak talaga na malapit. Kinuha ko agad yung cellphone ko. Minessage ko yung kapatid ko. Gising ka? Agad siyang sumagot. Oo, bakit? Tinanong ko, nasa kwarto ka ba? Sabi niya, oo naman. Doon ako tuluyang kinabahan. Sinabi kong buksan niya yung pinto niya. Sabay kaming lumabas. Magkatapat lang halos yung kwarto namin. Tumingin kami sa hagdan. Walang tao. Pero sabi ng kapatid ko, ikaw ba yung umaakyat? Sabi ko, hindi. Sagot niya, akala ko ikaw. Pareho pala naming narinig. Nagising sila mama at papa dahil nag-uusap kami. Bumaba kaming 4. Tinignan ni papa yung buong baba. Nakalak yung pinto sa harapan. Nakalak din yung pinto sa likuran. Sarado yung mga bintana. Walang nawawalang gamit. Walang tao. Sabi ni papa, baka may nakapasok na pusa. Pero pareho naming alam ng kapatid ko
Sa hagdan namin nanggaling yung tunog. Mula nun, yun na yung madalas naming sabihin sa isa't isa. Akala ko ikaw kapag may narinig si mama sa kusina. Akala ko si Mika kapag may narinig akong yabag. Akala ko si papa kapag may gumalaw naman sa baba. Baka si mama. Napag-usapan naming subukang isang gabi maaga kaming umakyat. Mga 10:30 na pero walang natulog. Nasa sarili-sarili naming kwarto kami. Gising, naghihintay. 11:00, wala. 12:00, wala pa rin. Napaisip pa nga ako baka dahil hinihintay namin kaya walang nangyayari. Hanggang bandang 1:00, napabangon ako. Yung cabinet. Makalipas ang ilang segundo, yung upuan naman. Binuksan ko ng kaunti yung pinto ko. Lumabas din yung kapatid ko. Nakabukas din yung pinto ni mama at papa. Lahat kami nakatingin sa isa't isa. 4 kami. Lahat kami nandito na sa taas. Pero may naglalakad sa baba. Mula kusina, papunta sa hapagkainan. Mula hapagkainan, papunta sa sala. Pagkatapos, papunta sa hagdan. Unang baitang, pangalawa, pangatlo, pang-4, at pagkatapos, walang nagsalita. Nakatingin lang kami sa hagdan. May isa pang yabag. Pagkatapos, tumigil. Hindi na umakyat. Hindi rin bumaba. Parang may nakatayo lang sa gitna ng hagdan. Naghihintay. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nakatayo ron. Siguro 2 minuto, baka 5. Kapag takot ka, mahirap tansyahin. Si Papa na sana ang bababa nang pigilan siya ni Mama. Tapos biglang bumukas yung ilaw sa kusina. Kita namin yung liwanag mula sa itaas. Walang tao sa ibaba. Makalipas ang ilang segundo, namatay ulit. Doon na sinabi ni Papa, may mali dito. Si Papa yung pinakahuling taong aasahan kong magsabi nun. Kinabukasan, chinek niya lahat. Mga kandado, bintana, ilaw, cabinet, pati yung mga upuan. Sabi niya, baka tabingi yung sahig kaya kusang umatras yung upuan. Pero hindi naman pwede yun. Nilagyan niya pa ng goma sa ilalim. 3 gabi, walang nangyari. Naisip namin baka tapos na. Pero sa ika-4 na gabi, may bago kaming narinig. Mga 1:00, may mahinang tunog mula sa pinto sa harapan. Tapos, meron ulit. Parang may dahan-dahang humahawak. Hindi binubuksan. Parang sinusubukan lang kung nakalak. Meron kaming CCTV sa labas ng bahay. Tinignan namin. Walang tao, walang dumadaan, walang nakatayo sa labas. Pero mula sa baba, narinig na namin yung hawakan. Pagkatapos nun, parang napagod na rin kaming matakot. Napagkasunduan naming wag na lang pansinin. Kapag may narinig na tunog ng cabinet, hayaan. Kapag nakausog ang upuan, ibalik sa umaga. Kapag may yabag, wag bumaba. Basta, walang nasasaktan. Basta, walang pumapasok sa mga kwarto. At sa loob ng ilang araw, gumanan naman hanggang may nakita ako. Mga 1:30, lalabas sana ako ng kwarto para pumunta sa banyo. Paglabas ko, napatingin ako sa hagdan mula sa itaas. Tanaw namin ang kaunting bahagi ng sala sa ibaba. May nakatayo, parang tao. Hindi ko makita yung mukha niya. Madilim kasi, yung anyo niya lang. Akala ko si Papa, kaya sabi ko, "Pa?" Hindi gumalaw. "Papa?" Wala. Tapos, may bumukas ng pinto sa likod ko. Paglingon ko, si Papa. Kakalabas niya lang ng kwarto nila. Tinanong niya, "Bakit?" Mabilis akong tumingin ulit sa baba. Wala na yung nakatayo. Hindi ko agad sinabi kay Papa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil kapag sinabi kong may nakita akong tao, mas nagiging totoo. Hanggang tunog lang. Pwedeng hangin, pwedeng imahinasyon.
Pero kapag may nakita ka na, iba na yun. Kaya nanahimik ako. 2 araw pagkatapos nun, yung kapatid ko naman yung lumapit sa akin. Tinanong niya, "Edward, may nakita ka na bang tao sa baba?" Hindi ko agad sinagot. Tinanong ko muna kung bakit. Sabi niya, noong nakaraang gabi, kukuha sana siya ng tubig. Pagtingin niya mula sa hagdan, may taong nakatayo malapit sa lamesa. Akala niya ako. Tinawag niya raw yung pangalan ko. Hindi sumagot. Tapos parang gumalaw papunta sa kusina. Pagbaba niya, walang tao. Tinanong ko, "Lalaki ba?" Sabi niya, hindi niya alam. Matangkad? Umiling siya. Tapos tumingin sa akin. Sabi niya, "Parang kasing taas mo." Nanlamig ako. Kasi ganun din yung nakita ko. Nang sabihin namin kay mama, natahimik siya. Akala ko pagsasabihan niya kaming huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pero sabi niya, "Hindi ko sana sasabihin sa inyo. May nakita rin pala siya." Isang gabi mula sa taas, may nakita siyang taong dumaan. Mula kusina, papunta sa sala. Akala niya ako. Pero nung gabing yun, katabi niya akong natutulog sa kwarto dahil natatakot na rin ako. Hindi raw niya nakita yung muka. Hindi rin biglang nawala. Naglakad lang. Normal lang. Parang totoong tao. At yun yung mas nakakatakot. Doon ko madalas iniisip, kung ano man yun, bakit ganun? Hindi naman nagpapakita ng harapan. Hindi nananakot. Hindi sumisigaw. Hindi naghahagis ng gamit. Naglalakad lang. Gumagalaw yung upuan. Parang nagbubukas ng cabinet. Minsan, parang sinusubukan yung pinto. Parang nakatira lang din siya sa bahay. May isang matandang kamag-anak si mama na pinagsabihan namin. Hindi siya manghuhula, hindi rin albularyo. Matanda lang na lumaki sa probinsya at maraming alam na lumang paniniwala. Nung ikunento namin yung mga yabag, ang una niyang sinabi, kapag narinig niyong may gumagalaw pero wala kayong nakikita, huwag niyo nang pansinin. Nagtanong ako, "Bakit po?" Sabi niya, "Basta, wag." Tapos sinabi niya na may paniniwala raw ang matatanda na kapag may narinig kang parang tao sa loob ng bahay niyo, pero alam mong wala namang tao dun, huwag mo nang tanungin kung sino yan. Huwag mo rin tawagin yung pangalan na kakilala mo dahil baka raw may sumagot. Hindi ko alam kung totoo, pero mula nun, sinunod namin yun. Isang gabi, sobrang antok na ako. Narinig ko na naman yung yabag sa baba. Hindi ako nag-isip. Automatic kong nasabi, "Mama?" Biglang tumigil yung yabag. Doon ako natauhan. Naalala ko yung sinabi sa amin. Tumahimik ako. Ilang segundo yung lumipas. May isang yabag. Isa lang, pero mas malapit. Sa harapan ng pinto ng kwarto ko. Hindi na ako nagsalita. Nilak ko yung pintuan at hindi ako natulog hanggang umaga. Pinakamalinaw kong narinig yung mga yabag noong isang gabing malakas yung ulan. Saglit na nawalan ng kuryente. Walang ventilador, walang TV, walang ugong ng refrigerator. Ulan lang sa bubong. Tapos, mula sa ibaba, yung yabag. Malinaw. Isa, 2, 3. Papunta sa hagdanan. Nasa kanya-kanyang kwarto kami lahat. Tapos, narinig namin yung unang baitang. Pangalawa, pangatlo. At yung mas malapit na. Pagkatapos, parang may humawak sa kahoy na hawakan ng hagdan. May mahinang. Parang may mabigat. Biglang bumalik na yung ilaw. Lumabas kami. Walang tao sa hagdan. Pero pagtingin namin sa mesa, yung upuan sa dulo, mas malayo na yung pagkakausog nito kaysa sa dati. Parang hinila. Parang may umupo.
Walang gustong bumaba. Hinayaan namin hanggang umaga. Naging mapagmatsyag na rin yung pamilya ko. Kapag may isang taong natakot kasi minsan, pati ibang tao napapansin na rin lahat ng maliliit na tunog. Posible naman. At gusto kong paniwalaan yun. Hanggang isang gabi, ako lang yung tao sa bahay. Alam ko Sabado nun o Linggo. Mga 8:30 ng gabi. Lumabas sina Mama at Papa. Yung kapatid ko naman, kasama yung mga kaibigan niya. Ako lang yung naiwan. Nasa sala ako. Nanonood ako ng telebisyon. Hindi rin naman madaling araw nun. Pagkatapos, may narinig akong yabag. Mula sa itaas, hininaan ko yung volume ng TV. Nakinig ako. May pinto na parang bahagyang gumagalaw. Kinuha ko agad yung cellphone ko. Tinignan ko yung GC namin nila Mama at Papa. Lahat sila nasa labas pa. Walang ibang tao sa bahay. Hindi ako umakyat. Nakatitig lang ako sa hagdanan. Pagkatapos, may yabag papunta sa hagdanan akong narinig. Unang baitang, pangalawa, pangatlo, papunta na sa akin. Hindi ako makagalaw. Pagkatapos, parang walang tao. Nakatitig ako sa hagdan. Wala. Tapos parang may aninong gumalaw sa dingding. Mabilis lang. Pwedeng ilaw ng sasakyan sa labas. Pwedeng puno, hindi ko alam. Pero pagkatapos nun, napatingin ako sa TV. May madilim na bahagi yung TV. At sa refleksyon, parang may nakatayo sa likod ko. Kinuha ko yung susi pati yung cellphone ko, lumabas na ako. Nag-antay ako sa malapit na tindahan hanggang makauwi sila Mama. Ilang linggo pagkatapos nun. Hindi namin nalaman kung ano yun. Hindi rin kami naghanap ng taong magpapalayas. Walang ritual, walang malaking pangyayari na biglang nagpahinto sa lahat. Nagpatuloy lang kami sa buhay. At habang tumatagal, naging bihira na yung mga tunog. Pero hindi tuluyang nawala. Paminsan-minsan, may gabi na maririnig na naman namin yung upuan, yung cabinet o isang yabag. Isa lang. Sapat para maalala naming nangyari talaga yon. Kaya Sir Jed at Miss Ann, ipinadala ko sa inyo tong kwento dahil sigurado akong maraming makakaintindi. Siguro minsan, nagising ka na rin dahil parang may naglakad sa sala. Tapos sinabi mo sa sarili mo na baka si Mama lang. O nakarinig kang may nagbukas ng pinto. May ilaw na bukas kahit akala mo pinatay mo. Baka nakalimutan ko lang. At kadalasan, baka tama naman tayo. May simpleng paliwanag. Pero paano kapag hindi lang ikaw ang nakarinig? Paano kung sabay-sabay kayong lahat? At paano kung bago kayo matulog, sigurado kayong lahat ng tao sa bahay ay nasa kani-kanilang kwarto na? At para sa mga nakikinig ngayon, subukan nyo mamayang gabi. Hindi para takutin ang sarili nyo. Makinig lang kayo. Kabisaduhin nyo yung tunog ng bahay nyo. Yung yabag ng nanay nyo, yung lakad ng tatay nyo, yung pagbukas ng pinto ng kapatid nyo, yung hagdanan, yung mga upuan. Kasi madaling hindi pansinin ang isang tunog kapag iniisip mong may kasama ka naman sa bahay. Pero kapag madaling araw na at sigurado kang tulog na silang lahat, tapos may narinig kang naglalakad sa baba, huwag mo munang tawagin ang pangalan ng kahit sino. At higit sa lahat, huwag ka munang sumigaw ng sino yan. Dahil baka wala namang sumagot. At baka mas mabuti na ng ganun. Dahil hanggang ngayon, hindi yung mga yabag ang pinakakinakatakutan ko. Ang kinakatakutan ko ay yung gabing maririnig ko ulit silang naglalakad sa baba. Tatawag ako sa pangalan ng kapatid ko. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng gabing yun, may sumagot pero hindi boses ng kapatid ko. At sasabihin lang sa akin mula sa madilim na bahagi ng bahay,
nandito lang ako. Naniniwala ka ba sa pagbulong sa yumao? Nagawa mo na ba ito? Natupad ba ang hiling mo o nagdala lang ito ng kamalasan? Tawagin mo na lang akong Mika. Hindi ako dating naniniwala sa mga kwento tungkol sa multo. Lalo na yung mga sinasabi ng matatanda na bawal daw bulungan ng patay. Sabi nila, may mga bagay daw na mas mabuting hindi na ginugulo. Pero noong natay ang lola ko, doon ko unang naintindihan kung bakit takot na takot ang mga matatanda sa ganitong bagay. Matanda na po ang lola ko, kaya kahit masakit, alam naming darating talagang araw na mawawala siya. Binurol siya sa bahay. Tipikal na burol. May mga kamag-anak na nagkukwentuhan, may mga naglalaro ng baraha, may mga nagkakape, may mga bisitang dumarating at umaalis. Pero sa lahat ng tao doon, ako ang pinakamadalas na nasa tabi ng kabaong niya. Isang gabi, halos lahat ng tao nasa labas. Ako na lang ang naiwan sa loob. Tahimik ang buong bahay. Tinitigan ko si Lola sa loob ng kabaong niya. At bigla kong naalala noong bata pa ako. Si Lola yung laging naghihintay sa akin kapag uuwi ako. Si Lola yung naghahanda ng pagkain ko. Siya yung unang nagtatanong kung kumain na ba ako. Kaya naisip ko, baka ito na ang huling pagkakataon para makausap ko siya. Yumuko ako malapit sa tenga niya. Mahina ako nagsalita. La, salamat sa lahat. Wala nangyari. Pero bago ako tuluyang umatras, may isa pa akong sinabi. At itong bagay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Na, kung naririnig mo ko, paramdam ka naman. Miss na kita. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yun. Siguro pamamaalam lang. Pagkatapos nun, umalis na ako sa tabi ng kabaong. 3 araw pagkatapos ng libing, napanaginipan ko si Lola. Nasa isang mahabang hallway ako. Hindi ko alam kung nasan ako. Pero madilim, tahimik, at sa dulo ng hallway, may isang taong nakatayo. Si Lola. Nakatalikod. Tinawag ko siya. La? Hindi siya sumagot. Pero unti-unti siyang lumingon at ngumiti. Parang normal lang. Parang buhay pa siya. Lumapit ako. Pero habang papalapit ako, bigla siyang umatras. Parang ayaw niyang magpahabol. At bago ako magising, narinig ko siyang nagsalita. Hindi pa. Nagising ako agad. Pawis na pawis. Kinabukasan, nakalimutan ko na rin. Pero na sumunod na gabi, bumalik siya. Pareho pa rin. Parehong hallway, parehong madilim, parehong si Lola. Pero ngayong gabi, mas malapit siya. Nasa kalahati na siya ng hallway. At sa pagkakataong ito, may dala siyang isang maliit na bagay. Isang lumang panyo. Pamilyar yun sa akin. Panyo yun ni Lola. Lumapit siya. At sabi niya, uwi na tayo.
Napaatras ako. Sabi ko, pero wala ka na. Bigla siyang tumigil. Hindi siyang umiti. At ilang segundo siyang nakatitig sa akin. Pagkatapos, bumalik siya sa dulo ng hallway. Paglingon niya sa akin, parang may hinihintay siya. At doon ako nagising. Kinabukasan, sinabi ko sa nanay ko ang panaginip ko. Biglang natahimik si nanay. Tinanong niya ako, may sinabi ka ba sa lola mo nung burol? Hindi ko agad sinagot. Pero sinabi ko na rin ang totoo. At sinabi ko yung sinabi ko kay lola na magparamdam ka naman kasi miss na kita. Nagbago ang mukha ng nanay ko. Sabi niya sa akin, "Huwag mo nang uulitin yun Tinanong ko kung bakit. Pero ayaw niyang sabihin. Ang sabi lang niya, may mga paniniwala raw ang matatanda na kapag kinausap mo ang patay na parang inaanyayahan mo silang bumalik, huwag mong asahan na hindi sila nakikinig. Nang gabing yun, parang ayoko na munang matulog. Pero nakatulog pa rin ako at bumalik na naman ang panaginip. Pero iba na ngayon. Wala na yung hallway. Nasa isang lugar ako na parang bahay lang namin. Nasa isang lugar na ako na parang bahay lang namin. May mga tao sa paligid, mga kamag-anak namin, at mga taong kilala ko. Pero wala nagsasalita. Sa gitna ng sala, doon ko nakita nakaupo si Lola. At sa tabi niya, may isang bakanting upuan. Tinitigan niya ako. Tinapik niya ang upuan, "Dito ka." Hindi ako gumalaw. Sabi ko, "Hindi." Ngumiti siya at sinabi, "Diba sabi mo, miss na miss mo na ako?" Doon ako nagising. Pero may isang problema. Hindi pala ako agad nagising. Akala ko gising na ako. Nananaginip pa rin yata ako. Nasa kwarto ako. Nakaupo sa kama. Bukas ang ilaw. Pero nang tumingin ako sa paligid, may nakaupo sa upuan. Si Lola. Parehong damit na suot niya nung burol niya. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang sa akin. Napapikit ako. Pagmulat ko, wala na. At doon ko napansin ang isang bagay. May basa sa unan ko. Parang may taong umiyak doon. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Halos gabi-gabi siyang nagpapakita sa panaginip ko. At bawat gabi, palapit siya ng palapit. Nung una, nasa dulo lang siya ng hallway. Pagkatapos, sumunod na panaginip nasa gitna na siya. Pagkatapos, nasa harap ko na. Hanggang isang gabi, wala na siyang sinabing kahit ano. Inabot niya lang ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, hinawakan ko siya. Biglang nagbago ang paligid. Nasa lumang bahay kami ni Lola. Pero walang tao. Walang ingay. Walang ilaw. At sa dulo ng bahay, may isang pintuan. Binuksan niya yon. Sa kabilang bahagi nito, may napakaliwanag na lugar. At sinabi niya, "Dito tayo." Gusto ko na sanang sumunod. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil sa panaginip na yon, parang wala ng problema. Parang nandun na lahat ng taong mahal ko. Pero bago ako tuluyang makapasok,
May narinig akong boses mula sa likod ko. Boses ng nanay ko, sumisigaw, "Mika, huwag kang sasama." Bigla akong napalingon at doon ko nakita, hindi pala si Lola ang nakatayo sa tabi ko. Isang bagay, nakamukha niya lang. Doon ako nagising. Hingal na hingal ako, pawis na pawis. At simula noon, hindi na ako muling bumulong sa patay. Dahil ngayon, naiintindihan ko na kung bakit may mga matatandang nagsasabing, kung may gusto kang sabihin sa yumao, sabihin mo lang sa puso mo. Dahil hindi mo alam kung sino makakarinig sa'yo. At higit sa lahat, hindi mo alam kung sino ang sasagot sa'yo. At hanggang ngayon, kapag natutulog ako, may isang parte ng panaginip na hindi nagbabago. May nakabukas na pinto. May nakatayong babae sa loob. At palagi niyang sinasabi, "Naghihintay pa rin ako sa'yo." Hello, Miss Ann. Ako nga po pala si Maria. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng pag-share ng personal kong karanasan. Isang karanasang masasabi kong kahit hindi nakakatakot, ay hindi naman pangkaraniwan at hindi nararanasan ng nakararami. Hindi talaga ako magaling magkwento. Kaya sana pagpasensyahan ninyo kung hindi man maayos ang pagkakasalaysay nito. Pero gusto ko pa rin itong ibahagi dahil pakiramdam ko may nag-uudyok sa akin na ikwento ito. Naniniwala akong may dahilan kung bakit kailangan kong ikwento ang naging karanasan kong ito. At sana may mapulot kayong aral, pag-asa o inspirasyon mula rito kahit papaano. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya, parehong side ng parents ko. Bata pa lang ako, nakalakihan ko na ang pagsisimba, kaya may pananampalataya naman ako sa Diyos. Pero hindi ko masasabing ganoon ako ka-devoted sa Kanya, lalo na dahil lumaki akong sakitin. May mga pagkakataong may diagnosis naman at gumagaling ako sa pamamagitan ng gamot. Pero pagkalipas ng 1 o 2 taon, may panibago na naman akong sakit. Dahil doon, nasanay na lang akong may pinagdadaanan sa kalusugan. Kahit lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya, wala akong alam tungkol sa NDE o yung sinasabi nilang near-death experience. Isang beses ko lang yata narinig ang tungkol dito nang maipalabas ito sa isang TV show noong bata pa ako. Pero hindi ko na inalam ang mga detalye dahil hindi naman ako interesado doon. Wala akong idea tungkol sa ganitong klaseng karanasan hanggang sa ako na mismo ang nakaranas nito. Noong Hulyo noong 2019, nakaranas ako ng anaphylaxis o anaphylactic reaction. Isang matinding allergic reaction na maaaring ikamatay kapag hindi agad na agapan. Sobrang nahirapan akong huminga at pakiramdam ko ay parang may matinding tumutusok sa aking dibdib. Dahil dito, isinugod ako sa ospital. Sa awa naman ng Diyos, nalagpasan ko ang pagsubok na iyon. Pero makalipas ang 1 linggo, bandang 8:00 ng umaga, habang papunta ako sa kusina para uminom ng tubig, bigla na lang akong nawalan ng malay. Pagmulat ko namang mata ko, pakiramdam ko ay para akong lantang gulay. Kita kong nagpapanik na ang mga kapamilya ko, pero wala akong marinig. Malabo rin ang paningin ko. Si Mama, paulit-ulit akong inaalog para magising ako. Nang medyo nakabawi ako, kunento ni Mama na humihilik daw ako habang wala akong malay, kaya daw siya kinabahan. Nag-research ako tungkol dito at nalaman ko ang tungkol sa agonal breathing, isang abnormal na uri ng paghinga na maaaring maranasan ng mga taong nasa kritikal na kondisyon gaya ng mga nakakaranas ng cardiac arrest. Isa rin itong mahalagang senyales na ang isang tao ay maaaring nasa mga huling sandali na ng kanyang buhay. Hindi ko masabi kung may kasiguraduhan ba na yun nga yung nangyayari sa akin.
Pero nang malaman ko ang tungkol dito, lalo ko lang na-realize kung gaano kaseryoso yung sitwasyon ko na yun. Lalo na't kagagaling ko pa lang sa anaphylactic shock ng 1 linggo lang bago mangyari ang insidenteng yun. Kaya alam ko na mahina pa ang puso ko ng mga sandaling iyon. Ang nakakagulat din kasi dito, hindi nabagok ang ulo ko sa sahig. Nakalaylay lang ito sa isang baitang papunta sa kusina namin na medyo elevated kumpara sa sala. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano nangyari na eksaktong doon napunta ang ulo ko. Siguro ay dahil hindi ko pa talaga oras. Habang nasa biyahe kami papuntang ospital, doon ko lang lubos na naisip ang nangyari sa akin. Dapat masaya ako kasi nagising pa ako. Pero napagtanto ko na disappointment ang naramdaman ko. Dismayado ako dahil buhay pa pala ako. Kasi noong habang wala pa akong malay, ay napunta ako sa isang paraiso. Sobrang liwanag ng lugar. Alam mo yung parang hazy na nag-glow dahil sa sobrang liwanag ng lugar pero hindi siya masakit sa mata. Hindi ko maipaliwanag ng eksakto. Pero yon ang pinakamalapit na paglalarawan na pwede kong sabihin dito. Nagulat ako na makita ko ang grandpa ko. Hindi siya ganun katanda sa pagkakaalala ko sa kanya noong siya ay nawala. Mas bata ang itsura niya doon at maliwalas ang mukha niya. Gayunpaman alam kong siya yon kahit wala siyang sinabing kahit ano sa akin. Nakatingin lang siya sa may di kalayuan, hindi rin siya lumapit sa akin. Napatingin ako sa kanan ko. May nakita akong 2 nakasuot ng puting robe o damit. Hindi ko matiyak kung babae sila dahil hindi ko maaninag ang mga mukha nila kasi nagliliwanag lang din ang mukha nila. Pero alam ko nakatingin sila sa akin. Nakatayo lang din sila at hindi nagsasalita pero pakiramdam ko ay may gusto silang iparating. Alam mo yung pakiramdam na para bang kilala ko sila o para bang may koneksyon kami kahit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay ang naramdaman ko habang nandoon ako. Isang kapayapaang hindi ko kayang ipaliwanag ng buo. Parang nagmumula mismo sa kaibuturan ng puso ko. Napakagaan ang pakiramdam ko. Walang sakit, walang pag-aalala at wala ni katiting na bigat na dala-dala ko mula sa mundong ito. Para bang lumulutang ako sa sobrang saya at kapayapaan. Hindi ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot Pero kung may pinakamalapit na sa salitang maihahambing sa nararamdaman ko, marahil iyon ang pakiramdam ng pagiging high, ngunit higit na mas malinis at payapa. Naalala ko nung sinabi ni Jesus sa John chapter 14 na ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Hindi ko kailanman naranasan ang ganong klaseng kapayapaan at kagalakan sa buong buhay ko. Kaya nang magising ako, nadismaya ako kasi ayaw ko nang bumalik dito sa mundo. Gusto ko na lang manatili sa lugar na yon. Pero pagkatapos ng July 2019, sunod-sunod pa rin ang mga pagsubok at kamalasan sa buhay ko. Kahit naranasan ko ang isang bagay na para sa akin ay tila isang sulyap sa langit, pinili ko pa rin lumayo sa Diyos. Alam ko naman totoo siya. Hindi kailanman nawala ang paniniwala kong iyon. Pero masama ang loob ko sa kanya. Okay lang nasabihan niyo akong mahina. Kasi totoo naman na kahit naranasan ko kung ano ang pakiramdam sa paraiso at maging malapit kung saan naroroon ang Diyos, ay pinili ko pa rin lumayo sa Kanya. Aaminin ko na nilamon din talaga ako ng mga matitinding hamon sa buhay. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit parang sunod-sunod ang sakit, hirap at kamalasan na dumarating sa buhay ko na para bang walang katapusan. Kaya kahit alam kong naroon siya, pinili ko siyang talikuran dahil sa sama ng loob at mga tanong na wala akong makukuhang sagot. Dito na ako unti-unting tumigil sa pagdarasal bago matulog. Kapag may mga hindi magandang nangyayari, hindi ko na rin siya agad tinatawag o hinihingan pa ng tulong. Mas lumala pa nung hindi na ako nakakapagsimba dahil sa sakit ko. Mas lalo ako napalayo sa kanya. At nang magsimula naman ako magnegosyo online,
Dito na ako nagsimulang bumili ng mga pampaswerte. Naisip ko noon na kung tila malas na ako sa maraming aspeto ng buhay, sa relasyon, kalusugan, at sa iba pang bagay, baka sa financial na lang ako makabawi. Dahil doon, sinabi ko sa sarili ko na ibubuhos ko na lang ang lahat para umasenso sa negosyo. Nagsimula ang lahat nang bumili ako ng una kong Lucky Charm na bracelet